like to clarify also, no, na ito ay nangyari sa may karagatan ng Pangasinan, no? It's not within the immediate vicinity ng Bajo de Masinloc. Salpukan ng dalawang sasakyang pandagat nangyari sa karagatan ng Pangasinan at hindi sa Bajo de Masinloc. Maritime accident, walang kaugnayan sa West Philippine Sea issue ayon sa Philippine Coast Guard. Ko po alam kung saan nakukuha ng pangpaaral ng mga yan, lalo sa pang-araw-araw po namin. Sana po magkababa para makuha po agad yun. Dahil lutang pa po siya, bago nakatali pa po siya sa makayaw. Mga nakaligtas na mangingisda sa nangyaring aksidente sa dagat sa Pangasinan, umapila na tulungan silang ma-recover ang tumaob na bangka. Kahapon nga po ng hapon ay sumuko na yung 6 na pulis natin sa Provincial Field Unit po ng CIDG dyan po sa Quezon at minakapat po nila doon na sumuko at harapin yung kanilang kaso. 6 na dating pulis na votas na sangkot sa pamamaril kay Jemboy Baltazar. Haharapin ang kaso kaya't sumuko sa CIDG. Ang headline inflation, ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 6.1% nitong Setyembre 2023. Bigas at produktong petrolyo nakaambag sa 6.1% September inflation rate. September inflation rate pinakamatindi na sa Burr months ayon kay Albay Representative Joey Salceda. In retail, siguro mga 36, 38 pesos siya. By October, November, sir? Before the end of the month. Presyo ng bigas posibleng bumaba sa 38 pesos kada kilo ayon sa Department of Agriculture. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Patuloy na nananawagan ng tulong sa pamahalaan ng mga naulilan ng mga nasawing mangingisda sa Pangasinan. Nangako naman ng lokal na pamahalaan na sisikapin nilang tugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga nakaligtas at naiwang pamilya ng mga nasawi. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ryan, anong klaseng tulong ang hinihingi nila? Monica, pangunahing kailangan nila ngayon, tulong na kailangan nila ay financial assistance. Pero sa pangmatagalan na kailangan nila yung pangkabuhayan, lalo na dito sa mga pamilya nitong mga tatlong namatay dahil mga padre de pamilya ito, Monica. Kaya wala na silang provider, kailangan nila sa pangmatagalang solusyon ay itong pangkabuhayan. Sana ko po. Tapos po, ano po na, pag hinaan ako ng lupa, ano po yung anak ko. Kailangan ko po lumaban, kailangan ko po maging matatag para sa anak ko po. Naghihinagpis pa rin ang mga kaanak ng mga nasawing mangingisda sa West Philippine Sea noong linggo ng madaling araw. Hindi kasi nila alam kung paano muling magsisimula pagkatapos silang maulila sa mga padre de pamilya. Si Eileen na asawa ng kapitan at may-ari ng bangka na si Dexter Laudencia, sa 5 taong gulang na anak lamang daw siya humuhugot ng lakas ng loob. Ngunit hindi mapawi ang pagkabalisa dahil ang hanap buhay na ipinundar nila ng ilang taon biglang naglaho na lang. Si Melanie naman na asawa ng isa pang nasawi na si Romeo Mojico Jr., 5 ang naiwang mga anak at 3 dito ay menor de edad pa. Problemado rin siya ngayon kung paano bubuhayin mag-isa ang kaniyang mga anak. Hindi ko po alam kung saan nakukuha ng pangpaaral ng mga yan, lalo sa pang-araw-araw po namin. Kaya naman nananawagan sila ng tulong sa pamahalaan na sana ay matulungan sila sa kanilang pangangailangan at mapanagot ang may kasalanan. Sana sir, mapabilis po sana, lalo na sa pinansyal. Kailangan din po talaga namin. Kahit din po yung mga survivor, wala na rin pong dahil yung bangka po, nandun pa po eh. Di pa alam kung sana talaga makuha nila. Tulad niyan po, may 9 months pa kaming anak na iniwan niya.
Sana po managot yung gumawa sa kanila ng ganyan. Kung hindi dahil sa barkong bumangga sa kanila, hindi sila magkakaganyan. Samantala, kanina nagkausap ang 11 survivor at si Subic Zambales Mayor Jonathan John Conggun para alamin ang mga pangangailangan nila. Yung tatlong nasawi, at the same time yung mga pamilya niya. Bibigay kami ng tulong sa inyo. Siyempre, napakahirap niya. Nawalan kayo ng hanap buhay ninyo. Nawalan kayo ng kabuhayan ninyo. Pangunahing inihingi nila ng tulong ay ma-recover ang nakataob nilang motherboat sa lugar ng insidente. Gayun din ang ayuda lalo na ngayong walang-wala silang maipakain sa kanilang mga pamilya. Hindi po ngayon siya. Lutang na lutang pa po siya ngayon hanggang ngayon po. Kaya ngayon po sana yung panawagan namin ngayon eh. Sana po magkawan pa ng parang para makuha po agad yun. Dahil lutang pa po siya. Bago nakatali pa po siya sa payaw. Monica, pinakiusapan na ng local government unit itong DSWD na tukuyin talaga kung ano ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na itong mga survivor at ng mga pamilya ng mga nasawi. Tutulong din daw sila ang LGU sa pagpapalibing dito sa 3 namatay. At sa ngayon ay inaantay na lang itong ginagawang investigasyon ng Philippine Coast Guard para sa pagsasampa ng kaso. Kailangan daw ay mapanagot itong may-ari ng barko at tumulong lalo na dito sa pinansyal na gastusin nitong mga pamilya ng mga nasawi. Balik sa iyo, Monica. Ryan, as we speak, wala pa rin bang natatanggap na anong tulong ng pamilya mula sa LGU o kanino man na sangkot dito sa insidente? Kanina nakapanayam natin itong pamilya, no, particular itong mga asawa nitong 3 namatay. Nagbigay ng tulong itong Philippine Coast Guard Financial Assistance at itong LGU. Kanina nga kinausap sila, pinakausap sa DSWD dito sa munisipyo at inaalam kung ano ang talagang kailangan nitong mga survivor at itong mga namatayan. At yun nga, sasagutin daw nila itong pagpapalibing dito sa 3. Sa ngayon, yun muna yung mga tulong na natatanggap nila. Right, kasi nabanggit mo no, na may mga breadwinners doon sa mga biktima, so napaka-urgent ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Isang tanong na lang, Ryan, no, pagkatapos itong insidente, kumusta yung presence ng PCG doon sa area kung saan nangyari yung aksidente? Mas pinaigting ba ang kanilang pagbabantay para maiwasan ng similar incident? Monica, itong pinangyarihan ng insidente, open sea ito, no? Daanan talaga ito ng mga barko at ang ating Philippine Coast Guard naman ay nagpapatrolya pero hindi naman madalas ay nagpapatrolya dyan dahil nga limitado ang kanilang mga resources sa lawak ng kanilang mga binabantayan. Pero ang PCG lagi daw nakaantabay sa ating mga kababayan na mga mangingisda kapag mayroong ganitong mga sakuna. Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale, live na nag-uulat mula sa Zambales. Nilinaw ngayon ng Philippine Coast Guard na sa karagatang sakop ng Pangasinan at hindi sa Baho de Masinloc nangyari ang banggaan ng commercial vessel at bangka na siyang ikinasawi ng 3 Pilipinong mangingisda noong October 4. Ayon pa sa PCG, walang kinalaman sa issue ng West Philippine Sea ang naturang maritime incident at posibleng aksidente talaga ang nangyari. Ito ang balita ni Dante Amento. I would like to clarify also na ito ay nangyari sa may karagatan ng Pangasinan, no? It's not within the immediate vicinity ng Baho de Masinloc. So I would like to correct that statement na una naming na ilabas, no? Taliwas sa naunang impormasyon na iniulat ng Philippine Coast Guard na sa Baho de Masinloc sa Scarborough Shoal, nangyari ang banggaan ng isang commercial vessel at bangkang sinakyan ng mga Pilipinong mangingisda noong October 4. Nilinaw ngayon ng PCG na sa karagatang sakop ng Pangasinan nangyari ang insidente at hindi sa Baho de Masinloc. Sa isang panayam kanina, sinabi naman ni PCG Commandant Admiral Artemio Abo, walang kaugnayan sa issue ng West Philippine Sea ang nasabing maritime incident. It has nothing to do with the issue dyan sa West Philippine Sea.
Ayon naman kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, lumalabas sa inisyal na impormasyon na posibleng aksidente ang nangyaring banggaan ng dalawang sasakyang pandagat. As far as the initial information that we have right now, we can say na hindi naman ito talaga deliberate. At the same time with the testimony ng ating mga nakasurvive na mangingisda, sila rin mismo nagsasabi na in this particular time na nangyari to, masyadong madilim ang area, pangit ang panahon, so there is a possibility na hindi nga sila napansin. Gayunman, itutuloy pa rin ng PCG ang pag-iimbestiga sa insidente para papanagutin ang sino mang may kasalanan kung saan 3 Pilipinong mangingisda ang nasawi. No finality yet kung sinadya ba yun o whatever. Batay sa inisyal na investigasyon ng PCG, nakarehistro ang naturang commercial vessels sa Marshall Islands. Kaugnay nito, sumulat na ang PCG sa pamahalaan ng Marshall Islands hinggil sa insidente. So sinulatan na rin natin, ako mismo ang sumulat doon sa Marshall Islands para sabihin yung kung anong nangyari. We are not necessarily specifically concluding or pointing it out na siya mismo yun. It has to go through a very stringent, of course, very careful investigation, and we are doing that. Sa ngayon, naghihintay pa ng sagot ang PCG mula sa gobyerno ng Marshall Islands. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Kabilang ang presyo ng bigas at produktong petrolyo sa mga nakapagpalobo ng inflation rate noong September 2023. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa 6.1% ang inflation rate sa nakalipas na buwan. Samantala, naniniwala si House Ways and Means Chairman Albay Representative Joey Salceda, ang September inflation rate ang pinakamatindi sa Burr months. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ang headline inflation, ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa, ay bumilis sa antas na 6.1% nitong Setyembre 2023. Bumilis pa ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa noong nakalipas na buwan batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Umakyat ito sa 6.1% nitong Setyembre, mas mataas sa 5.3% na naitala noong Agosto. Itinuturing na dahilan nito ang pagtaas sa presyo ng pagkain gaya ng bigas, karne ng baboy at iba pa. Nakaambag din dito ang transport cost dahil sa mas mabagal na pagbaba sa presyo ng gasoline at diesel. Ayon naman sa PSA, hindi pa matukoy at kinakailangan pa ng mas malalim na pag-aaral upang mabatid kung nakatulong nga ba ang price cap sa bigas na ipinatupad noong Setyembre upang pigilan pa ang pagtaas ng inflation rate. Ayon sa datos na kanilang nakalap, sa mga unang araw ng Setyembre, nag-ubos pa anya ng stocks ng bigas ang mga retailer at kakaunti lang ang nag-comply sa price cap. Sa ikalawang bahagi lang anya ng Setyembre, mas tumaas ang compliance dito. Ito kasi bagong data, lang ito, the last 72 hours namin na analyze yung mga reports at hindi natin masasabi yung causality kung mayroon talagang effect kung wala yung price cap, for example. I suppose this is a research question that researchers would study based on the data that we are collecting. Inaasahan namang magkakaroon ng epekto sa October inflation rate ang pisong dagdag singil sa public utility jeepneys na sisimulang ipatupad sa October 8, 2023. Samantala, ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson Albay Representative Joey Salceda, ang September inflation rate na ang inaasahang pinakamatindi ngayong Burr months. Hindi anya nakuha sa datos ng PSA ang pagbaba sa global oil price pagkatapos ng September 27, gayon din ang ibinaba sa presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Naniniwala rin itong iinam na ang sitwasyon ng inflation sa mga susunod na buwan. Gayunman, kinakailangan pa rin gumawa ng hakbang upang mapanatili ang sapat na supply ng pagkain sa Burr months dahil karaniwan ng may inflationary effects ang bonus season.
Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasunod ng naitalang mataas na inflation rate, tiniyak naman ng Marcos administration na magpapatuloy ang tulong sa mga sektor na apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, patuloy nilang tinututukan ang supply at demand situation upang makapagrekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga nararapat na polisiya. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Patuloy na nakatuon ang gobyerno sa pagbibigay ng tulong sa mga apektadong sektor habang mataas pa rin ang presyo ng pagkain. Pahayag ito ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan kasunod ng naitalang 6.1% na inflation rate noong September. Ayon sa NEDA Director General, kabilang sa mga inisyatibo na ito ay ang Digital Food Stamp Program ng Department of Social Welfare and Development na layong solusyonan ang kawalan ng seguridad sa pagkain at malnutrition sa low-income Filipino households. Sa ilalim ng Digital Food Stamp Program, magbibigay ang pamahalaan ng 3,000 peso worth ng food credits. Mayroon ding 10,000 pesos cash subsidy sa 78,000 na magsasaka na nakalista sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Bibigyan naman ng 5,000 pesos financial assistance ang rice farmers na makatutulong sa kanilang produksyon, habang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ay inilunsad ang provision ng fuel subsidies sa mahigit 74,000 public utility vehicles. Ayon kay Secretary Balisacan, tinututukan ng gobyerno sa pamamagitan ng Interagency Committee in Inflation and Market Outlook ang supply at demand upang makapagbigay sila ng rekomendasyon kay Pangulong Marcos ng kinakailangang polisiya. Ayon naman sa Presidential Communications Office, aktibo ang Pangulo at ang gabinete sa pagtatrabaho para tugunan ang transportation cost at pamumuhunan sa irigasyon at modernong pagsasaka upang masuportahan ang sektor ng agrikultura. Inaasahan rin ng economic managers ang pagbaba sa presyo ng bigas dahil sa pagtaas ng produksyon nito dahil sa harvest season. Ayon sa Malacanang, inaasahan na makatutulong ito upang mapagaan ang pasanin ng mamamayan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaasahan ng Department of Agriculture na bababa na ang presyo ng bigas sa mga susunod na linggo. Sa aamyendahang batas naman ay mas mabigat na parusa ang kakaharapin ng mga nagmamanipula sa supply ng presyo ng bigas. Ito ang balita ni Ray Pelayo. In retail, siguro mga 36, 38 pesos siya. By October, November, sir. Before the end of the month. Malaki ang magiging kontribusyon ng mga inaaning palay ngayong buwan para mapababa ang presyo ng bigas ayon sa Department of Agriculture. Kahapon ay inalis na ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang price cap sa produkto dahil sa nakikitang indikasyon ng pagdami ng supply at pagbaba ng presyo. Base sa price monitoring ng DA sa mga pangunahing palengke sa Metro Manila, nasa 40 hanggang 44 pesos ang kada kilo ng regular milled rice, habang 44 hanggang 48 pesos naman ang sa well-milled. Ayon naman sa samang industriya ng agrikultura, dapat ay nasa 43 pesos lamang ang presyo ng well-milled imported rice ngayon at 47 lamang sa premium. Mulaan nila ng tanggali ng Pangulo ang pagbababa o pag-aalis sa taripa sa bigas ay agad na bumaba rin ang presyo sa pandaigdigang merkado. Base sa price monitoring ng DA, 52 to 58 pesos ang imported na premium, habang 45 to 48 naman sa well-milled. Kung tinanggal natin yung price cap sa local dahil mas mababa na yung may bebenta natin, dapat yung imported rice ay pag-isipan kung pwede rin maglagay ng SRP. Ayon naman kay Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Cynthia Villar, ang mga kamay na dinadaanan ng bigas bago makarating sa palengke ang malaking problema kung bakit mataas ang presyo nito. Hindi anya naging mabisa ang Anti-Agricultural Smuggling Law na naipasa noong 2016 para maipakulong ang mga nagmamanipula sa supply at presyo. Kaya naman aamyendahan nila ito agad na may mas mabigat na parusa.
The smuggler, the profiteer, the hoarder, and the cartel will be penalized, life imprisonment. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumuko na ang 6 na dating pulis na botas na sangkot sa pagkamatay ng teenager na si Jemrod Jemboy Baltazar noong Agosto. Nagpahayag ang mga ito ng kahandaang harapin ang kasong murder laban sa kanila. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kahapon nga po ng hapon ay sumuko na yung 6 na pulis natin sa Provincial Field Unit po ng CIDG dyan po sa Quezon at minakapat po nila doon na sumuko at harapin yung kanilang kaso. Naibalik na sa issuing court ang warrant of arrest ng 6 na dating mga pulis na votas na sangkot sa pagkamatay ng 17 anyos na si Jemboy Baltazar. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief, Police Colonel Jean Fajardo, hinihintay na lamang nila ang utos ng korte kung saan ikukulong ang mga ito. Hihintayin po natin na mag-issue po ng commitment order yung courts kung saan po sila makukulong. So for the meantime, pending issuance po ng commitment order, ay mananatili po sila sa custody po ng CIDG. Kusang sumuko ang mga ito sa Criminal Investigation and Detection Group Quezon Provincial Field Unit sa Camp Guillermo Nacar sa Lucena City, kasunod ng inilabas na warrant of arrest ng Navotas Regional Trial Court Branch 286 laban sa mga ito. Batay sa arrest warrant, walang inirekomendang piyansa para kina Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeant Jerry Maliban, Police Staff Sergeant Antonio Bugayong Jr., Police Staff Sergeant Nick Esquelon, Police Corporal Edmard Jose Blanco at Patrolman Benedict Mangada na nahaharap sa kasong murder. Yung isa po doon sa mga accused po ay may malapit pong kaanak na kilala po yung isang pulis po natin doon na naka-assign po sa CIDG Provincial Field Unit po sa Lucena, Quezon. So minakapat po nila doon na sumuko at sabi naman po nila noon pa na kung sakaling lalabas po yung warrant of arrest at haharapin po nila. Samantala, sinabi din ni Colonel Fajardo na suspensyon naman ang rekomendasyon ng Internal Affairs Service sa iba pang pulis na votas na kasama din sa operasyon nang mapatay si Jemboy. Doon po sa recommendation nga po ng NIAS ay mayroon pong mga 20 po na PNP personnel na dati pong naka-assign sa Navotas na ang recommendation po nila ay masuspend po ng 59 days for violation po ng POP, particularly doon po sa proper securing po ng ating mga crime scene po at pati rin po doon sa mga iba pa pong administrative lapses. Meron din pong nirekomenda na masuspindi po ng 30 days at meron din pong narekomenda na ma-dismiss. August 2 nang mapatay si Jemboy Baltazar na mga pulis sa isang follow-up operation kaugnay sa nangyaring shooting incident. Napagkamalan kasi ng mga pulis na si Jemboy ang hinahabol nilang suspect. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinundena ng Department of Justice ang insidente ng pagkamatay ng isang mag-aaral ng Peña Francia Elementary School sa Antipolo City matapos umanong sampalin ng kanyang guro noong September 20. Ayon sa DOJ, ang mga guro o educator ay may malaking responsibilidad sa buhay ng isang bata. Dagdag pa ng DOJ, nagpapatuloy ang autopsy para malaman ang dahilan ng pagkamatay ng biktima. Ipinag-utos na ng DOJ sa piskal ng Antipolo na makipag-ugnayan sa mga law enforcement agency hinggil sa investigasyon at case build-up para sa mga paglabag sa batas na maaaring nangyari sa pagkamatay o pang-aabuso sa biktima. Hindi umano binigay ng Japan ang buong detalye ukol sa pagpapakawala ng tubig mula sa Fukushima Nuclear Power Plant patungong Pacific Ocean.
Ayon kay Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova, ilang ulit umano hinimok ng Russia at China ang Japan upang ibigay ang buong access sa lahat ng impormasyon ukol sa pakakawalang tubig mula sa planta. Ayon naman sa Japan, ligtas ang operasyong kanilang ginagawa sa patnubay ng International Atomic Energy Agency. Sa ngayon, kinukonsidera na ng Russia na samahan ng China sa pagbabawal ng pag-aangkat ng seafoods mula sa Japan. Nasa 900 manggagawa ang tatanggalin sa trabaho ng 2 international major car company. Resulta ito ng malawakang pagwewelga ng mga union workers sa buong Estados Unidos. Ito ang balita ni Rayjon Bolivar. Patuloy na lumalawak ang kilos protesta ng mga United Auto Workers o UAW sa Estados Unidos. Bunsod nito, nag-anunsyo ang US car makers na Ford at General Motors na kinakailangan nilang magtanggal ng mga nasa 900 mga manggagawa mula sa iba't ibang planta sa buong bansa. Ayon kay Ford spokesperson Dan Barbosa, nagbawas sila ng produksyon sa mga parts na madalas ay ipinapadala sa kanilang Chicago Assembly Plant. Bunsod nito, nasa 400 manggagawa ang tinanggal ng Ford. Subalit sa isang pahayag ng UAW, sinabing hindi nila kinakailangan magtanggal ng empleyado kung titignan ang kinikita ng Big Three companies na GM, Ford at Chrysler. Slashed our wages, they killed our pensions, they took our retiree health care, they closed plants, killed jobs, destroyed communities, destroyed lives. Sa ngayon, nasa 25,000 na ng mga union workers ang lumabas at nakisama sa demonstrasyon sa iba't ibang panig ng United States. Patuloy naman ang paglawak at pagdami ng mga sumasali rito. Kamakailan nakilahok din si US President Joe Biden sa mga nagsasagawa ng kilos protesta sa Michigan. At ayon sa Pangulo, marami nang isinakripisyo ang mga manggagawa, lalo na nung nagkaroon ng recession noong 2008 sa US. Rayjon Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaresto ng Thai Police ang 2 lalaking nagbenta umano ng baril sa 14 na taong gulang na lalaking namaril sa isang mall sa Bangkok, Thailand noong October 3. Ayon sa pulisya, ang armas na ginamit ay dapat isang blank firing pistol, subalit ito ay na-modify upang makabaril ng live rounds. Nakasuhan naman ang binata ng attempted murder, carrying and firing a gun in a public place at owning an unlicensed firearm. Sa ngayon ay sumasailalim ito sa psychiatric testing upang makita kung kaya nitong tumayo sa korte. Nagsagawa ang Estados Unidos ng Emergency Alert System Test upang subukan ang sistema ng National Alert ng bansa. Nakadisenyo rin ito upang makapagpadala ng mensahe ang Pangulo ng bansa sa mga mamamayan sa panahon ng National Emergency. Ito ang balita ni Daryl Angeles. On October 4th, a test alert message will be sent to cell phones, televisions, and radios across the country at 2:20 p.m. Eastern Time. Gustong subukin ng Federal Emergency Management Agency o FEMA ang Integrated Public Alert at Warning System sa mga cellphones, wireless devices, radyo at TV sa ilalim ng batas ng pamahalaan. Isinasagawa ito ng FEMA sa tulong ng Federal Communications Commission o FCC 1 beses kada 3 taon. Kinakailangan ding matiyak ang mabilis at mabisang paraan upang bigyan ng babala ang publiko sa panahon ng emergency, lalo na kung ito ay national level. Nakadisenyo ito upang pahintulutan ng Pangulo ng Bansa na makipag-usap sa mga mamamayang Amerikano sa loob ng 10 minuto sa panahon ng national emergency. Ipinadadala ang alert ng mga wireless providers sa loob ng 30 minuto, subalit 1 beses lang ito matatanggap ng mga device. Wala namang kinakailangan na aksyon mula sa publiko sa pagsusuring ito. Daryl Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Naniniwala ang Philippine National Police na mas maiging mawala na lamang sa Pilipinas ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs kung hindi lamang din ito mababantayan. Ito'y matapos makwestiyon ng mga mambabatas ang pagtaas sa mga bilang ng mga nasasagip na biktima na karamihan nila ay Chinese nationals o di kaya'y nakakapagsalita ng Mandarin. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Yung crime statistics is alarming. It should be properly regulated and monitored. And kung hindi naman talaga properly regulated and monitored, sir, mas magandang wala na po, sir. Nababahala na ang pambansang pulisya sa naiuulat na bilang ng POGO-related crimes sa bansa. Sa budget hearing ng Department of the Interior and Local Government o DILG, sinabi ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Benjamin Acorda na karamihan sa POGO-related crimes kinasasangkutan ng Chinese nationals. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, batay sa ibinigay na datos ng PNP, mahigit 100 ang naitalang POGO-related crimes sa bansa mula taong 2018, kung saan 4 ang naitala ngayong taon. Kaya ikinagugulat ng senador kung bakit umabot sa mahigit 4,000 ang nare-rescue ng mga biktima ng POGO-related crime sa bansa. But the intensity of the crime is much greater now, because we're talking about thousands of human traffic victims being rescued, being forced into scamming activities. Paliwanag ni General Acorda, tumaas ang bilang ng mga nasasagip na biktima dahil pinaigting anya nila ang operasyon laban sa mga krimen na may kinalaman sa POGO. Karamihan din anya sa mga nasasagip na biktimang banyaga marunong magsalita ng Chinese. It is the Chinese nationals that are mostly involved in this in crimes, ma'am. What is common to these rescued foreign nationals, ma'am, are regardless kung Vietnamese or Cambodian or Malaysian, they are all Chinese speaking. Dagdag ng PNP Chief, kadalasan sa Metro Manila o di kaya'y mga karatig probinsya ang kanilang mga operasyon, partikular na sa mga tagong lugar, gaya sa mga condominium at mga compound na dagdag hamon din anya sa kanila. Dahil sa naitatalang POGO-related crimes sa bansa, tingin ni PNP Chief Acorda, dapat na talagang mahigpit na mamonitor at ma-regulate ang mga POGO sa bansa. Pero kung hindi ito magagawa, mas mabuti anyang mawala na sila dito sa Pilipinas. Una naman ang nanawagan ng ilang senador na ipagbawal na ang POGO dito sa bansa. Sa ngayon, wala pa anyang nakikita ang PNP na direktang banta sa seguridad ng bansa mula sa mga Chinese national na nagtatrabaho sa POGO. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinailalim na sa inventaryo na Interagency Drug Interdiction Task Group ang tinatayang 270 kilos ng shabu na nasabat ng mga otoridad sa Manila International Container Port o MICP sa Maynila. Ayon kay PNP-PIO Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakatanggap ng impormasyon ang Philippine National Police Drug Enforcement Group hinggil sa paparating na shipment ng droga sa MICP nitong weekend mula sa Mexico. Bunsod nito, sanib puwersa itong ininspeksyon ng mga otoridad. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na posible pang lumagpas sa 270 kilos kapag natapos na ang isinasagawang inventaryo. True enough, nag-match po yung control number ng ship na darating po at kanina nga po ay nagsagawa nga po ng inspection at nung buksan nga po ay meron nga pong mga illegal drugs na laman at based sa initial test po ay positive po sa methamphetamine hydrochloride at napakarami pong boxes nito, so ongoing po yung inventory ngayon. Naglabas na ng bagong schedule ang Land Transportation Office para sa renewal ng driver's license matapos makakuha ang ahensya ng karagdagang supply ng mga plastic cards. Imbes na otomatikong extended ng 1 taon ang mga lisensya na mapapaso ng April 2023, maaari nang magpa-renew ang mga motorista na malapit na mag-expire ang driver's license. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. Yung mga driver's license na nag-expire noong April 1 to April 30, 2023, no? Binibigyan natin sila hanggang November 6
of this year para i-renew na nila yung kanilang lisensya. Ngayong nakakuha na ng karagdagang supply ng plastic cards, ang Land Transportation Office na siyang ginagamit sa pag-i-issue ng driver's license. Ayon sa LTO, maaari na magpa-renew ang mga motoristang nag-expire ang lisensya noon pang April 2023. Imbis na automatikong extended ng 1 taon ang driver's license na aabot pa sana ng April 2024, binibigyan na lamang ng LTO ng hanggang sa November 6 ngayong taon ang mga motorista na paso na ang lisensya noon pang Abril. Habang ang mga driver's license naman na nag-e-expire ng buwan ng Mayo ay binibigyan ng hanggang November 30 para makapag-renew. Mayroon namang hanggang December 31 na deadline ang mga motorista na mapapaso ang lisensya sa buwan ng Hunyo. January 31, 2024 naman ang deadline para sa mga mag-e-expire ang lisensya ng Hulyo, February 29 sa mga mapapaso ng Agosto at hanggang March 31 naman maaaring magpa-renew ang mga mag-e-expire ang lisensya ng Setyembre. Ayon kay LTO Chief Attorney Vigor Mendoza, sakop na rin ng bagong schedule na renewal ang mga driver na naisyuhan ng papel na lisensya. All they have to do is go back to the district office or LTO office na kung saan sila nagbayad at ipresenta nila yung kanilang official receipt na nagpapatunay na binayaran na nila yung extension nila para ma-issue na lang yung kanilang driver's license cards. Sa ngayon ay nakakuha ang LTO ng nasa 1.2 million na karagdagang supply ng plastic cards. Target ng ahensya na matapos ang nasa 2 milyong backlog sa lisensya pagsapit ng March 2024. Paliwanag ng LTO, hinati-hati nila ang schedule sa renewal ng driver's license depende sa delivery ng plastic cards. Handa rin na baguhin ng ahensya ang schedule sakaling magkaroon na ng sapat na supply ng plastic cards upang agad na matapos ang backlog sa driver's license. Number one, kasi yung ating supply of plastic cards staggered rin naman, no? Pero mas importante, yung pangalawa, ayaw natin na bigla-bigla na lang lahat pupunta sa ating mga district offices, babibilaukan yung ating mga personnel, and chances are, hahaba yung pila. Samantala, sinisikap na rin ng LTO na maresolba ang backlog sa plaka ng mga sasakyan. Ayon sa LTO, sa ngayon ay umaabot lamang sa nasa 32,000 hanggang 45,000 na mga plaka ng motorsiklo ang kaya nilang iproduce sa loob ng isang araw. Pero kung maipaayos ang 2 plate making machine, ay maaaring umabot sa 1 milyong plaka ang kaya magawa sa loob ng 1 buwan pagsapit ng Nobyembre ngayong taon. With that level of production, yung backlog ng motor vehicle, which is around 80,000 plates, no? Mawa-wipe out ho yan by November of this year. Ang medyo magtatagal pa yung 13 million na motorcycle plates, no? Which will be, ang target ho namin yan by April 2025. Mawa-wipe out yung 13 million plates. Ayon pa sa LTO, simula sa October 15, maaaring abutin na lamang ng 7 hanggang 10 araw ang hihintayin ng mga motoristang bibili ng sasakyan upang makuha ang kanilang plaka. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iginiit ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na ang mga kumukontra sa confidential funds ay kalaban ng kapayapaan at ang kalaban ng kapayapaan ay kalaban ng bayan. Ito ang naging pahayag ng Vice Presidente sa kanyang talumpati kahapon bilang panauhing pandangal sa 122nd Police Service Anniversary sa Butuan, Agusan del Norte. Sinabi rin ito na mahalaga ang papel na ginagampanan ng confidential funds upang maibigay ang kinakailangang resources ng pamahalaan sa pagpapanatili ng seguridad at paglaban sa terorismo. Ayon pa kay VP Sara, hindi mahalaga kung gagastusin ito sa loob ng 1 araw o 1 buong taon. Kung hindi, ang importante anya ay masiguro ang kaligtasan at seguridad ng sambayanang Pilipino. Nauna nang naging kontrobersyal ang 125 million pesos na confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President noong 2022 na umano'y ginastos ng tanggapan ni VP Sara sa loob lamang ng 11 araw.
Mas lalo pang dumami at lumaki ang mga bitak sa mga silid-aralan na iniwan ng mga nakalipas na lindol sa bayan ng Calayan, Cagayan. Ayon kay Mayor Joseph Lopez, matapos itong yanigin ng 5.7 na lindol pasado alas 11 ng umaga kahapon. Ito ang balita ni Grace Flores. Mga school buildings natin na lindol last month ay lalo pong lumala, no? At anyway, hindi naman na to, even before yung lindol kahapon, hindi na pumapasok yung mga bata doon, ano? Yung 17 to 18 classrooms, no? Na-condemn na po yun. Walang gaanong malaking pinsala ang naitala ng lokal na pamahalaan ng Calayan, Cagayan sa naranasang lindol kahapon. Ngunit lalong lumala ang mabitak sa mga silid-aralan sa lugar, ayon kay Mayor Joseph Lopez ng bayan ng Calayan. Ayon pa kay Mayor Lopez, umabot sa 18 silid-aralan ang nasira noong September 13, 2023 at lalo pang natuluyan at lumaki ang cracks ngayon, kaya kailangan na talaga itong magtayo ng bago. Elevated na yung mga dating damage, no? Sa 100 siguro, 100 million kung hindi na kasi repair yung school buildings, ma'am, ano na yun, talagang for replacement na yun. So, ang isang classrooms dito nasa 1.6 to 1.7 million. Ganun po yun. Saka yung aming municipal building at talagang papalitan na namin po yun. Naisanggunin na nila ito sa mga concerned agencies at naghihintay na lang sila ng approval dahil hindi lang raw sila ang humihingi ng tulong. Sinabi rin ng alkalde na maging ang kanilang munisipyo ay may mga cracks din pero wala silang pagpipilian kundi gamitin muna bagamat may initial na pondo na rin sila para gumawa ng bago nilang munisipyo. Grace Flores, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nadagdagan na ang gintong medalya ng Pilipinas sa nagpapatuloy na 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Ito ay matapos ang impresibong comeback win ni Margarita Ochoa para sa Jiu-Jitsu Women's 48 kg category. Wagi naman ng bronze medal ang Pinay karateka na si Sakura Alforte matapos biguin si Wei Xuan ng Chinese Taipei sa Women's Individual Kata event. Ito na ang ika-10 bronze medal ng Team Philippines. Samantala, pasok na sa finals ng basketball event ang Gilas Pilipinas matapos gulatin at pataubin ang defending champions Team Dragon ng China sa score na 77-76 kagabi. Mula sa pagkakaroon ng 20-point deficit, nakumpleto ng Gilas ang comeback matapos hindi na paiskori ng China sa huling mga minuto ng laban. Lamang pa ng Siyam ang China, 76-67, 3 minuto ang nalalabi sa laban bago pinakawala ng mga Pinoy bowlers ang 10-0 run sa pangunguna ng naturalized player na si Justin Brownlee. 2 3-pointers ang ibinaon ni Brownlee sa huling mga segundo ng laban upang patahimikin ang home crowd at maiuwi ang panalo. Makakaharap bukas ng Gilas sa finals games ang Jordan. Makakalaban naman ng China ang Taiwan para sa bronze medal. Mahigit sa 1,000 individual na ang napaglingkuran ng MCGI sa tuloy-tuloy na medical mission sa Apalit, Pampanga ngayong araw. Bahagi ito sa pagdiriwang ng Fiesta ng Diyos na ipinagdiriwang ng Members Church of God International. Ito ang balita ni Alan Manansala live. Alan, kumusta ang sitwasyon dyan? Tuloy-tuloy pa rin ba ang ginagawang public service sa ating mga kababayan?
Oo, Monica, kahit nga maambo na dito sa aming lugar at inabutan na tayo ng dilim. Pero gayon pa man, Monica, tuloy-tuloy pa rin ang pagsasagawa ng medical mission at pagbibigay ng libreng serbisyo publiko ng Members Church of God International. Dito yan sa Apalit, Pampanga bilang bahagi ng Grand Fiesta ng Diyos. As of 3 p.m., nasa 340 na ang mga na-check-upan ng ating mga doktor sa adult o matatanda. 66 naman mula sa hanay ng pedya o batang nagpagamot, habang 179 ang nagpabunot ng ngipin at 12 sa dental check-up. 3 ang nagpapasta ng ngipin at 38 ang gagawa ng pustiso. 7 binatilyo naman ang naserbisyuan ng circumcision o tuli at 272 naman ang sumalang sa optical check-up o yung nagpasuri sa mata, habang nasa 466 na ang naasistihan ng social services mula sa partner government agencies. Sa kabuuan, aabot sa 1,357 ang napaglingkuran sa iba't ibang libreng serbisyong handog ng MCGI sa pagdiriwang ng Fiesta ng Diyos. At madaragdagan pa yan dahil tuloy-tuloy pa rin ang public services ngayong araw. Kitang-kita ang kaligayahan ng ating mga kababayan na sinamantala ang pagkakataon na ito. Gaya na lamang ni Aling Merlita Ramos mula sa Capas, Tarlac. Nabigyan siya ng libreng gamot para sa kanyang sakit sa balat matapos kumonsulta sa doktor. Para sa katulad niyang malayo sa kabayanan at kapos sa pinansyal, napakalaking tulong na ang mga ganitong gawain. Walang umaakit dun. Ay kung may sabrat, wala kang pira, hindi ka makababa dyan sa Capas. Kung wala kang pira, brat, hindi ka makababa sa Sinter. Masaya. Doon kami sa labas, masaya kami, nasasayawan po kami. Ganito rin ang pakiramdam ni Joben Bitog na isang katutubo. Aniya, nabalitaan niya na may mga kapatid sa MCGI na papunta ng Apalit, Pampanga para sa pagdiriwang ng Grand Fiesta ng Diyos, kaya nakisabay na rin siya. Nais niyang maipakonsulta sa doktor ang iniinda niyang sakit sa tiyan. Aniya, mahirap sa kanya ang pumunta pa ng klinik o hospital dahil wala din naman siyang perang pambayad sa check-up at malayo din sa kanyang lugar ang mga medical clinic o hospital. Doon po sa amin, kung wala kang pera, hindi ka makapag-check up po eh. Kasi mahirap po doon. Magbiyay ka po ng motor, magmotor ka po, mahirap puntahan doon. Naisipan ko, dito punta ko sa lokal, sa Apalit, para naman makita ko naman po kung masaya. Wheelchair naman ang hiling ng isang ginang na si Emerenciana M. Santos na mula sa Obando, Bulacan. At hindi na siya naghintay ng matagal dahil granted kaagad ang kanyang munting pangarap. Ayon kay Aling Emerenciana, napakalaking ginhawa nito sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Masayang-masaya po. Kasi po mababa po yun sa paa. Sira na po. Ganun pa man, willing po ako na ibigay doon sa nakakailangan pa rin. Baka sakaling magawa nila ng paraan. Ang mga katulad ni Mang Joben, Aling Merlita at Emerenciana na may kakulangan sa pampinansyal, ang pangunahing iniimbitahan sa Fiesta ng Diyos, maging ang mga may kapansanan, anuman ang relihiyon na kinabibilangan. Monica, saksi tayo doon sa pagdagsa ng maraming mga kababayan natin na talagang excited na mag-avail nitong public service na ginagawa ng MCGI. At inaasahan natin, ayon na rin sa mga organizer ng event, ay bago man matapos itong gabing ito o araw na ito, Monica, ay aabutin sa mahigit 3,000 mga individual ang nabigyan at mabibigyan ng libreng serbisyo publiko ng ating mga kababayan, lalo na sa hanay ng MCGI. Hindi pa doon, Monica, kasama yung mga napaglingkuran doon sa libreng pagkain, libreng groceries sa pre-store, maging doon sa wish granting na ginawa ni Kuya Daniel Razon sa kabuuan ng naging okasyon. Monica. Maraming salamat, Alan Manansala, live na nag-uulat mula sa Apalit, Pampanga. Punong-puno ng kasiyahan at pagtutulungan ang pagdiriwang ng Quarterly Fiesta ng Diyos, Brethren Day na inorganisa ng Members Church of God
International o MCGI. Ito ay higit pa sa isang tradisyonal na pagtitipon dahil ito ay araw ng pagbibigay at pagtupad ng mga pangarap. Ito ang balita ni Jun Suriao. Pagbungad pa lang ng programa, bakas na sa mukha ni Brother Daniel ang tuwa at excitement para sa isang mahalagang anunsyo. Hindi ba isang mabuting pagkakataon ito ngayon na ang mga kinikilala ng Panginoong kanyang kapatid mapakain, mapainom, magawan ng kabutihan at mapagsilbihan? Ngayong araw po na ito, meron din tayong ibig na i-grant na mga maibibigay na kaunti sa ating mga kapatid. Kaugnay po nitong ating ginagawa na Fiesta ng Diyos o itong ating Brethren Day. Walang kaide-ideya ang mga recipient na sila na nga ang mapapalad na napili para sa regalong pinagtulungan ng mga kapatid sa MCGI. Nandiyan ba si Sis Rosemary? Ayun pala, Sis Rosemary Dacara para po sa inyo. Ayan, may sewing machine na kayo. Magamit sana po ninyo para sa inyong paghahanap buhay. Baka may gusto po kayong sabihin. Sige po. Marami po salamat po sa Diyos. Wala po akong masabi po, Bran. Ako rin po magpapasalamat sa mga kapatid tumulong po sa amin po. Gustong-gusto ko talaga po yan na makatahi po ng basahan kahit papaano po makatulong po kahit sino pong kapatid po. Opo. Ayan po kapatid. Hindi ko po inaasahan po, Brad. Salamat po. Surprise kayo. Hindi nyo naasahan. Sana mapakinabangan nyo po, ha? Surprise po ako. Sige po. At pagpalain kayo ng Panginoon, kapatid na Rosemary. Di mapigilang umiyak sa tuwa ng mga benepisyaryo dahil sa sorpresang pangkabuhayan showcase at cash gift para sa pagsimula ng maliit na mapagkakakitaan. Hindi ko po akalain po. Salamat po sa Diyos na napili po ako. Hindi ko po talaga akalain. Kasi isa lang po ako na bandera. May bali ang dalawang anak ko, isang special child. Tapos yung mama ko, ako din nag-alaga. Tapos may inalagaan pa ko na kapatid ko po. Iba't ibang kagamitan na may kinalaman sa kanilang kasanayan ang ipinagkaloob ng buong puso ng MCGI sa mga mahihirap ngunit nagsisikap na makaahon sa buhay. Alam nyo, yan po ay isa sa mga aral natin kasi dun sa unang Juan 3 at 17, kapag ka meron kang pag-aari sa sanlibutang ito, nakikita mo ang iyong kapatid na nangangailangan, huwag mong ipagkakait ang iyong awa para manahan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Sapagkat ang sabi nga po ni Juan sa pagpapatuloy, mumuntikong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng di laman. Hindi lang po yun sinasabi, hindi lamang yun sinasalita, kundi ang wika ng gawa at ng katotohanan. Ang kabutihang ito ay hindi lamang naramdaman ng mga recipient, kundi maging ng mga nanood. Patunay na ang awa sa kapwa ay nagiging makabuluhan kung sinasamahan ng gawa. At sa pagtutulungan ay natutugunan ang kahilingan ng isang nangangailangan. Jun Suriao, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yeah. Magandang gabi. Narinig mo ba ako dito? Oo, malinaw. Malinaw naman. Ay, salamat naman. Kasi medyo na rito medyo madilim. Tapos naalala ko nagmayon kami. Tinatalo kami ng mga kuli-kulisap Pero ganun pa man, masaya ang buong maghapon dito sa Apalit, Pampanga dahil isinagawa rito yung Fiesta ng Diyos, Brethren Day, kung saan nga napakaraming public service ang ipinagkaloob sa ating mga kababayan, sa mga kapatid sa MCGI. Umaga walang pinipili dito, Monica. Talagang sinabi nga ni Kuya Daniel kanina,
Hindi lang naman to isang araw, kundi tuloy-tuloy itong ginagawa. Kanina nga parang sa kanyang report, napakadami na palang mga medical missions na nagawa ang MCGI ngayong taon. Parang nasa 12,000 na yata, iba't ibang mga lugar, pati yung ating sinasabi natin itong mobile dental clinic, optical mobile clinic na talagang buong Pilipinas na talaga ang nararating, Monica. Talagang napakaraming nabibiyayaan itong ginagawang ito ng MCGI sa ating pong mga kababayan. Oo, bago ang lahat, June, gusto ko muna bumati ng Happy Fiesta ng Diyos sa lahat ng members ng MCGI. At tulad ng sinabi mo, nakakatuwa. Pinapanood ko kanina yung tape report mo, yung ang daming tao at higit sa lahat, napakarami ring natulungan. At ang dami ring nag-volunteers na walang hinihinging kapalit. Nakakatuwa. Kaya naman, we're looking forward to many more years, to more Fiesta ng Diyos dahil sigurado ako mas marami pang matutulungan. At tulad ng sinabi mo, wala tayong pili-pili dito. Kahit sino ay maaaring matulungan, maaaring maging recipient no ating mga ipinagkakaloob. At saka nagpapasalamat din tayo, Monica, doon sa mga government agencies na nakiisa rin sa atin dahil yung PhilHealth, yung SSS, yung NBI, ang dami nagpunta dito para makiisa sa Fiesta ng Diyos para magbigay din naman ng serbisyo. Kumbaga, inilapit nila yung kanilang mga opisina sa mga tao para mapagaan yung kanilang kumbaga pagpa-process ng mga papeles, ng kung ano-ano man, yung mga nagbabalak magpakasal, o ano man, yung wag na maghihiwalay, hindi yun na kinikater. Ayun. Naku, may kilala ako na parang mag-a-avail niya na taga UNTV. Pero June, hanggang anong oras yung mga activities dyan sa Apalit? Well, tapos na yung per se yung Fiesta ng Diyos. Pero mamaya meron din ditong parang yung program ni Kuya exclusively sa mga members ng MCGI, yung serbisyong kapatiran. Kumbaga yung mga kapatid namin sa iba't ibang mga bansa ay nandito rin kasi yung mga taga Japan, Singapore, Australia. Merong tinatawag namin na harana sa kapatiran. Kumbaga haranahin ng MCGI naman itong mga kapatid na ito na talagang nagpunta pa rito, nag-effort para makabalik ng Pilipinas. Kanina kami nakausap ako, taga Saudi Arabia siya. Yearly siya umuuwi. At tinaon niya talaga Fiesta ng Diyos yung kanyang dadaluhan para ma-feel niya lalo yung spirit ng pagbibigay, spirit ng isang spirit kasi ang nananalaytay pagka ganitong mga panahon at sa buo na rin sa MCGI, Monica. Ayun, ako nakakatuwa naman. Kaya once again Happy Fiesta ng Diyos sa inyo, June. At alam ko bukas simula rin ng SPBB nyo. So happy advance SPBB din sa buong MCGI. Oo, kaya nga bukas bakasyon tayo. Pero babalik tayo kaagad naman sa Sabado. Oo, meron pa rin tayong weekend. Senius ang newscast natin bukas para sa atin po mga masugid na taga-subaybay. Yan. Sana, Monica, makasama ka rin namin dito. Dali mo yung shawarma mo. Oo nga, sige, sa susunod sabihan niyo ako. Naku, wala na matitira sa studio pag nandyan ako. Parehas na tayong dyan magre-report yun. Ito na Monica, sa technology ngayon, Monica, sa advent ng technology ngayon, ay pwede na kahit lahat na tayo mapunta rito. Sabay tayo dyan. Oo. Dalhin na natin yung buong ito ang balita sa susunod na Fiesta ng Diyos. No? Subukan natin yan. Eto na, June, hinihintay na ng ating mga kasambahan. Monica, yung mga Ikaw na, please. Sige. So, ito na, mag-shoutout na po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Una na po natin si Ayezil Ramirez, Daniel Mariscal, Belinda Trinanes, Romeo Abes. Ay, nababasa mo ba, June? O ituloy-tuloy ko na to? Ituloy ko na, Dexter Telenj, Joshua Jr., Joy Bayog, at Rodel De La Cruz. Maraming salamat po. At samantala, narito naman po ang mga isyong dapat abangan mamaya sa Y News. Consumer prices in the country surged at a swifter pace last month, as reported by the Philippine Statistics Authority. The United States Central Command since seized Iranian ammunition to Ukraine.
What challenges does Ukraine face in terms of military capabilities, and how does the recent ammunition transfer impact their capacity to address these challenges? You will want to hear it. Plus, a rental bus crashes off an overpass in Venice, Italy, injuring and killing several passengers. It's all coming up tonight. Discover the reasons behind the stories on Y News, 8:30 p.m. only here on UNTV News and Rescue. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kolosas, Kapitulo 4, versikulo 6, na nagsasabi, ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.